Isang magandang araw po sa inyo lahat, mga Dabarkads ko, mga kamamshi, kamusta po kayong lahat? Salamat po sa mga suporta ninyo. Salamat din po sa mga nag-subscribe at patuloy na magsusuporta po sa aking channel. So, ang topic po natin ngayon ay tungkol sa mga 10 paraan upang magdala ng mga positibong enerhiya sa ating bahay. Ito ay mas mahusay na pamumuhay, mga tips sa pangangalaga sa bahay at pangangalaga sa mga ating kayamanan. Mayroon nilang mga setting kung saan ang positibong enerhiya ay mas mahalaga kaysa sa isang kapaligiran sa pangangalaga sa bahay. Ang pag-aalaga sa bahay minsan ay nagsasangkot ng matinding kalungkutan at mahirap na mga sitwasyon. At habang mahalaga na igalang ang mga bagay na iyon, bilang mga katotohanan, mahalaga din na magsikap upang mapalaki ang mga positibo sa bawat antas. So, narito na yung mga madaling hakbang sa mga tagapagpaalaga at maaring gawin ng mga resident upang makapagdala ng mga positibong enerhiya sa ating bahay. Bilang karagdagan sa pag-aambag sa pangkahalatan, kalusugan at kagalingan ng mga pangangalaga sa ating bahay, ang paggawa ng isang mas maliwanag na bahay ay mas malinis at mas positibong nakikinabang din ng mga tagapag-alaga at sa mga dumadalo. So, narito na ang madaling paraan upang magdala ng mas positibong enerhiya sa ating bahay. Una, ituon ang pansin sa likas na sunlight. Para sa isang simpleng tip, ang isang tao talagang nakapagpak ng isang suntok. Ang natural na sikat ng araw ay nagpapasigla sa paggawa ng vitamina D na nagpapataas ng kalooban at nagpaparamdam sa mga tao na mas masaya kaagad. Bilang karagdagan, ang sapat na pag-akses sa natural na sikat ng araw ay maaring makatulong na maibsan ang mga sintomas ng pagkalumbay at maiangat ang malungkot, may sakit o tumatanda ng mga pasyente, upang makinabang ang positibong kapangyarihan ng sikat ng araw. Buksan ang mga blinds at iguhit ang mga kortina upang mapasok ang likas na ilaw sa silid. Ang paglilinis ng mga bintana ng salamin at pag-aalis ng mga sagabal na humahadlang sa ilaw ay maaari ding makatulong na gawing mas maliwanag at mas positibo ang silid. So, sumunod, hindi clutter. Ang mga nagdudulot ng stress ay walang squash sa mga positibong enerhiya kagaya ng stress. Bilang karagdagan, sa pagiging hindi kasiyasiyang mabuhay, ang kalat ay madalas na mapanganib sa isang setting ng pangangalaga sa bahay. Ang pagkalat sa isang lugar ay makakatulong sa puwang na maging mas kalmado at mas bukas na nagsisilbi sa mga layunin, bagamat ito ay magagamit din natin sa mga pagtanggal ng mga bagay na hindi natin kailangan. Kahit na sa isang simpleng hakbang tulad ng pag-declutter ng isang solong drawer sa kusina o silid tulugan, ay maaring magkaroon ng malalim na epekto sa pagiging positibo ng isang silid o puwang. Siguraduhin na mga karaniwang ginagamit na lugar tulad ng mesa sa kusina ay nightstand, coffee table at counter ng kusina ay mananatiling malinis at malinis sa mga kalat at palitan ng kalat ng isang garapon ng mga bulaklak, pinangangalagahan na mga larawan ng mga pamilya. Sumunod, isama ang mga halaman sa bahay o bulaklak. Ang pagsasama ng mga halaman sa isang sambahayan ay nag-aalok ng mga dose-dose ng mga benepisyo bilang karagdagan sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin, pagpapaganda ng isang puwang na pagdaragdag ng pagkatao sa isang lugar. Ipinakikita din ito ang mga nabubuhay ng mga houseplant at mga fresh cut na bulaklak upang mapabuti ang mga emosyon at estado ng pag-iisip ng mga may sakit o matatandang pasyente. Mag-opt para sa mga halaman na madaling alagaan tulad ng mga succulent o pako, at ayusin namang ito sa paligid ng bahay, sa maaraw ng mga bintana at mga lugar na maraming tropiko. Upang isama ang higit pang kagandahan, pumili ng mga halaman ng mga bulaklak tulad ng mga liryo o orchids.
Ang mga namumulaklak na halaman ay nagbibigay sa parehong pasyente at pag-alaga ng isang bagay na nag-aabang sa bawat ilang buwan at walang kagustuhan ang isang magandang pamumulaklak upang gawing mas masaya at positibo ang isang puwang. Sumunod, buksan ng mga windows. Alam ng karamihan sa mga tao na ang panggastos ng oras sa labas ay nag-aalok ng mga benepisyo tulad ng mga nababawasan ng mga pagkabalisa at pagbababa ng mga rate ng presyon ng mga dugo. Ngunit sa isang setting ng pangangalaga sa bahay, madalas na mahirap para sa mga pasyente o tagapag-alaga na gumastos na maraming oras sa likas na katangian. Sa kabutihang palad, madaling gawin ang mga sumusunod. Pinakamahusay na bagay bilang madalas hanggat maaari, magtapon ng mga bintana na mga bukas upang makapasok na sariwang hangin sa bahay. Bilang karagdagan sa muling pagbuhay ng isang mahirap na silid sa pamamagitan ng pagkahintulot na sariwa, malinis na hangin na pumapasok sa kalawakan. Pinapayagan din ng pagbubukas ng mga bintana ang parehong pasyente at tagapag-alaga na makakarinig ng mga palabas na tunog tulad ng birdong, mga bagyo, malayong kulog at bata na tumatawa sa mga kalye. Sumunod, mag-apply ng isang press coat o paint. Bagaman maaring hindi ito payagan ng ilang mga setting na pag-aalaga sa bahay, ang pag-eskarpyo ng isang silid na may pintura ay isang mahusay na paraan upang makaramdam ito ng malinis, sariwa at maliwanag. Pumili ng isang kulay na gusto at ipinta ng nakatira habang wala siya. Kapag tapos na ang pagpipinta, itabi ang lahat ng mga magkaroon ng mga isang mini na maligayang pag-uwi sa mga pagdiriwang. Sumunod ang heartwork. Ang pagbintay ng mga makabuluhang likha at sining sa mga pader ay napakalayo upang maibinta na positibong enerhiya sa bahay. Maghang ng mga paboritong likhang sining sa mga lugar na maraming tropiko at isa lang alang ang paglalagay ng mga card o guhit na ginawa ng mga bata, kaibigan o mga apo sa mga lugar na mataas ang kakayahang makita tulad ng rep o sa frame, sa sala o sa dingding ng ating mga kwarto. Ang nakasabit na makabuluhang likha na sining ay nagbibigay ng isang para-pareho na paalala ng pag-ibig, ilaw at kaligayahan at agad na maaring gawin na mas positibo ang isang silid. Sumunod, anyayahan ang kalikasan. Kung mayroon isang malaking bintana kahit sa isang bahay, isa lang alang ang paglalagay ng isang bird feeder na direktang sa labas nito. Ang mga tagapagpakain ng ibon ay may iba't ibang laki at maaring ihang mula sa freestanding iron o stand kung walang magamit. Ang mga ibon ay magsisimulang puntahan ang mga bagong tagapagpakain sa loob ng ilang araw at kapwa ang mga residente ay tagapag-alaga ay maaring masiyahan sa pagtukoy ng mga bagong spices at pakikinig sa kanilang mga magagandang kanta. Sumunod, magdagdag ng ilang kulay. Ang pagdagdag ng isang pop ng kulay sa isang silid ay maaring agad na gawin sa mas maliwanag at mas buhay na lugar. At sa kabutihang palad, ito ay isa sa mga pinakamadaling pagbabago na magagawa ng isang tao. Maglagay ng ilang mga maliliwanag na itapon na unan sa sopa o mag-drop ng isang maliit na kurbrekama sa kama para sa isang instant na tulog. Ang kulay ay klinikal na napatunayan upang maimpluwensahan ang mood at buhay ng isang tao. Sumunod, gumamit ng pabango. Ang pabango ay isang malakas na kamalayan at maraming mga pag-aaral na napatunayan na ang aktwal na pagbibigay ng kontribusyon sa paggawa ng mga tao, pakiramdam na hyper upang agad na maibenta ang positibong enerhiya sa isang puwang. Pumili ng isang masidhing mahalagang langis tulad ng lavender, rosemary o tangerine at ilagay ang ilang patak sa isang dustper. Ang mga mahalagang langis ay nakakalason, napakasadya at iligtas at makakatulong silang gawin sa sariwa, maliwanag at masaya ang isang silid na maraming roas. Ang panghuli, bigyan pansin ang pag-iilaw.
Ang isang silid na madilim at hindi maganda ang ilaw ay halos na garinsitadong makakarandam ng pagkalumbay at pagkalapit, kahit na ang isang silid ay walang likas na sikat ng araw. Mahalagang siguraduhin na pareho itong naiilawan. Ang simpleng kilos ng pag-on ng mga lampara at mga overheat light sa mga naangkop na oras na araw ay maaring agad na matulungan ng isang silid na pakiramdaman na mas maliwanag at malinis na makakatulong sa mga residente at tagapag-alaga na makaramdam ng mas gising at mas mahusay na positibo. Ang pag-aaral na magdala ng mga positibong enerhiya sa ating bahay ay lalong mahalaga sa isang setting na pangangalaga sa bahay. Ang paggawa ng isang silid na pakiramdam na mas masaya, mas maliwanag, mas malawak at maaring may markang mga epekto sa kaligayahan at kabutihan ng kapwa. Sa pagpapahusay ng mood ng isang puwang at ang mga 10 simpleng mga tip na ito ay maaring makatulong sa iyo na magsimula magdala ng mga positibong enerhiya sa ating bahay. So mga guys, ito po pala yung mga 10 tip sa ating bahay na maaari nating gawin upang makaakit tayo ng mas maliwanag at mas magandang pumasok ang mga grasya sa ating loob ng tahanan. So mga Dabarkads, mga kamamsi, ito po ay gabay lamang at nasa atin pa rin po ang pagpapasya kung ito po ay susundin natin o gagawin natin. So maraming salamat po. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, mga Dabarkads, mga kamamsi, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at patuloy pong manood po sa aking mga ibabahaging video. Huwag po sanang skip ang ating mga ads, mga Dabarkads, mga kamamsi. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod po.